The Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, and to proclaim the year of the Lord's favor. Amen! Hallelujah! God is good! All the time! Hallelujah! Can we shout three hallelujah for our just a buhay? In the count of three, say hallelujah! 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 Praise to you, O Lord God. Hallelujah! Hallelujah! Alam niyo ba mga kapatid na ang ating Panginoon ay gustong-gusto tayong kausapin. God's desire is to communicate to His children so much. Kung paano tayo gustong-gustong kausapin ng ating mga kanya-kanyang tatay, much more ang ating Amang nasa langit na may magandang plano sa bawat isa sa atin. Amen po? Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. If you will be sensitive to the voice of God, to the whisper of God, amazing things will happen to your life. Amen. Amen. So, Jesus said in John 10:27, paki-open lang po yung ating voices slide. Hallelujah. Pwede po tayong magsitayo para po sa paggalang sa ating banal na salita ng ating Panginoong Jesus. Pwede po natin basahin ng sabay-sabay. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Pwede na po tayong magsiupo. Salamat po sa aking kakabasa ng banal na salita ng Panginoon. Nalalaman ng aking tupa ang aking tinig, at sila ay sumusunod sa akin. God has a voice. Hallelujah. And He said, if they will hear it, they will follow it. Amen? I want to talk to you today about the whispers of God. Okay, open the second slide. The whispers of God. And I want to share to you something na napaka-powerful that changed the impact of this topic was changed my life. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus. If you will learn to heed the whispers of God, to listen for and to obey the whispers of God, the blessings will flow out of your life. The anointing will flow out of your life na ngayon nyo lang mararanasan sa tanang buhay nyo. Kaya napaka-importante na matutunan natin kung papaano ma-recognize ang whisper ng Lord. The Bible tells us in 1 Samuel chapter 3 verse 3. When God speaks, when He wants to lead you, He will lead you to a whisper. Okay, open po yung ating next slide. Ayan po. Ito po yung story ni Eli, or Eli, hindi po si Brother Eli ha. Iba po siya. Po nasa Bible, the old priest. On how that he brought Samuel, a young kid,
Sino po nakakilala dito kay Samuel, Prophet Samuel? Parang ilan lang na nakaalam. Oh, siya yung nag-anoint kay David. So, ang nanay po niya, bago po natin basahin, ang nanay po niya ay si Hannah. On that time, siya po ay barren, hindi po siya magkaanak. So ngayon, tinulog niya sa Panginoon. Iniyak na yun sa Panginoon. Sabi niya, Lord, gusto kong magkaanak. Panginoon, kung bibigyan mo ako ng anak na lalaki, ihahandog ko sa iyo sa iyong templo at maglilingkod sa iyo habang buhay. So sinagot siya. Tinugon siya ng Panginoon sa kanyang dalangin dahil kita niya ang puso niya. At ito ay ihahandog niya sa Panginoon para maglingkod sa Kanya. So basahin po natin 1 Samuel chapter 3 verse 3 to 10. The Lamb of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the ark of God was. Then the Lord called Samuel, and he said, Here I am. And ran to Eli and said, Here I am, for you called me. But he said, I did not call. Lie down again. So he went and lay down. And the Lord called again, Samuel. And Samuel rose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. But he said, I did not call you, my son. Lay down again. Now Samuel did not yet know the Lord, and the word of the Lord had not yet been revealed to him. And the Lord called Samuel again the third time. And he arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. Then Eli perceived that the Lord was calling the boy. Therefore Eli said to Samuel, Go, lie down, and if he calls you, you shall say, Speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went and lay down in his place. And the Lord came and stood calling as the other times, Samuel, Samuel. And Samuel said, Speak, for your servant hears. Pwede po natin ulitin yun? Speak, for your servant hears. Isa pa po? Speak, for your servants hear. Hallelujah. So, napakaganda ng verse na ito. Napakaganda ng verse na ito. Bilhin mo sa bata pa lang si Samuel, dinala na siya ng kanyang ina at hinandog na siya sa templo. Ngayon, siya ay natutulog sa tabi ng kaban ng tipan. At si Eli, may sarili din siyang kwarto. So, noong madaling araw, napabalikwas siya kasi narinig niyang may tumatawag sa kanyang pangalan. It's a whisper. Sabi niya, Samuel, Samuel. Balikwas siya at sabay takbo kay Eli dahil dalawa lang naman sila doon. Sa templo, dalawa lang sila. So, wala siyang ibang iisipin na magtatawag sa kanya, kundi si Eli, the old priest. So po, sabi niya, tinatawag niyo po ako. Sabi ni Eli, hindi kita tinatawag, sige na, bumalik ka na sa iyong higaan. And he did that for several times, 3 times, na back and forth siya kay Eli. Kasi akala niya, ang tumatawag sa kanya ay si Eli. Kasi first time lang niyang narinig ang tinig ng Panginoon. So, bali, ang pangatlong pagtawag niya, nalaman ni Eli na ang Panginoon ang nauusap sa kanya. Ang tumatawag sa kanyang pangalan. Kaya sinabihan niya na bumalik ka na sa iyong higaan at pag narinig mo uli ang kanyang tinig, sabihin mo, Lord, I am your servant. Speak, your servant hears. So, sinunod niya yun. Sinunod niya yung sabi ni
Eli. So, pagkatapos nun, patuloy na ang pangungusap ng Panginoon sa kanya. Hallelujah. So the call of God that God gave him, the calling voice that touched his life, so filled his mouth with words from heaven. So bata pa lang siya, pinupuno na siya ng salita ng Panginoon sa mura niyang edad, hanggang sa kanyang paglaki. Hanggang sa kanyang paglaki, siya ay pinatnubayan ng Panginoon. That's why in verse 19, same chapter, it says there, when Samuel spoke, not one word fell to the ground. So meaning, everything that he spoke, God had given him and downloaded because he learned how to discern and hear the whisper of God. Amen? So, napakahalaga na matutunan natin kung paano natin maririnig ang bulong ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya lahat ng mga sinasabi niya, lahat ay nagkatotoo. Kasi galing lahat sa Panginoon. Ang tao wala namang kaalaman yan, kundi lahat manggagaling ang kaalaman sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Hallelujah. So sa mura niyang edad, nalaman niya ang purpose, ang plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya naman, sa buong Israel, siya ay kinilala. Mula sa Dan hanggang sa Beersheba, siya ay kinilala isang tunay na propeta ng Diyos. Kasi nakikita sa kanyang buhay na lahat ng kanyang sinasabi, lahat ay totoo. Amen? So ganun din po tayo. Tayo na tinawag ng Panginoon. Sabi nga ni, kung natatandaan nyo yung preaching ni Pastor Noli last week, ang Lord, sa sinapupunan ka pa lang, kinakausap ka na. Sumisipa ka pa nga daw eh. Oh. Hanggang ngayon, ang Panginoon, patuloy at patuloy pa rin nangungusap sa bawat isa. Anong edad na po tayo ngayon? Alam na ba natin kung paano nangungusap ang Panginoon sa ating buhay? Hallelujah. Ginagamit niya ang lahat ng paraan ng ating Panginoon para tayo ay makausap. Sa murang edad ni Samuel, sa mura niyang edad, napakabata. Pero kinausap niya, kasi pinapakinggan siya. Dinidinig niya lahat ng mga sinasabi ng Panginoon. Dahil yon ang plano ng Panginoon sa kanya. Ang malaman niya kung ano ang purpose niya. At kung papaano niya itataas ang pangalan ng Panginoon. Dahil kahit saan naman tayo magpunta, kung ikaw ay may dala-dala mo ang salita ng Panginoon, makikilala kung sino ang Diyos mo. Makikilala ang Diyos na buhay na kumikilos sa iyong buhay. Amen? So napakahalaga po talaga ng salita ng Panginoon. And never underestimate the whisper of God, because He will come to your children, to all 10 ages. Sa lahat, ang Panginoon lahat, may ibubulong siya sa atin. God has a whisper for you. God has a plan for you. At kailanman,
hindi inabandona ng Panginoon ang plano niya sa'yo mula pa nung before the beginning of the foundation at hanggang ngayon. Patuloy siyang nangungusap sa napakaraming paraan. Minsan, hindi niya tayo nakakausap pag tayo gising. Kasi napakarami nating ginagawa. Napakarami nating iniisip. Ang Panginoon nandyan lang, binubuluhan ka, pero hindi mo siya naririnig. Because there's so much stuff here. Ang daming nakapalibot sa'yo. Ngayon na lamang ang mga naririnig mo. Pinofocus mo. Ilang taon na tayo. Buti pa nung tayo ay nasa sinapupunan, sumisipa tayo, nagbibigay tayo ng reaksyon. Bakit ngayon? Malaki na tayo. Inantay niya hanggang naging matured ka na. Umaasa na marinig mo ang kanyang tinig. Minsan nga, naririnig din natin. Bumubulong na sa'yo, may sinasabi sa'yo, sasabihin mo pa, may kasama ba ako dito? Sino ba? Ano may nagsasalita? Sasabihin mo, ay, guni-guni ko lang yun. Ganun tayo minsan. Na-experience natin yun, hindi ligid sa inyo, na minsan parang may nangungusap sa inyo. Pero hindi natin, binibigyan ng pansin. We usually ignore it. Hallelujah. Gayon din, sa ating quiet times, na dapat kakausapin mo lang dyan ang Panginoon. Kayong dalawa lang. Umaasa siya, napapakinggan mo yung sasabihin niya. Pero hindi ang nangyayari. Tayo yung daldalang Panginoon, ito'y kailangan ko, ito'y siya, ganyan. Ang dami nating sinasabi. Siya, gustong-gusto niyang sabihin yung sasabihin niya sa'yo at